Sabi mo bigay ng girlfriend mo. Tura nito't napangiti siya. Oo nga, at ikaw ang sinasabi kong girlfriend ko. Saan niya? Biglang kumislap ang mga mata nito ngunit tila hindi pa rin ito kumbinsido. Paano nangyari yun? Sabi sa news may bumaril sa'yo at namatay ka pagkatapos ay cremate. Hindi pa rin makapaniwalang tura nito. It's a long story. Ang importante, buhay ako at nasa harapan mo ko. Are you not happy? Pahayag niya at ilang sandali pang munang tinignan siya nito sa muka pagkatapos ay lumapit sa kanya at nagsimulang kapain ang kanyang ulo, mukha, leeg hanggang sa kanyang mga paa na hinayaan lamang naman niya. Subalit hindi pa yata ito nakontento. Tinanggal nito ang botones ng kanyang polo at biglang napaiyak nang makita ang pangalan nitong nakaukit sa kanyang dibdib. Miguel! Ikaw nga! Tura nito pagkatapos ay mabilis na yumakap ng mahigpit sa kanya. Salamat sa Panginoong Diyos at buhay ka. Mahal na mahal kita, Miguel. Akala ko hindi na kita makikita. Kailanman. Sorry kung iniwan kita. Umiiyak na tura nito at kahit masayang-masaya siya, ay hindi pa rin niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mahal na mahal din kita, Myrtle. Walang saysay ang buhay ko kung mawawalay ka sa akin. Pahayag niya dito at halos mapiga ang kanilang mga katawan sa mahigpit na pagkakayakap sa isa't isa. Bakit mo ginawa yun? Para akong mababaliw sa kakaisip sa'yo simula nung nalaman kong patay ka na. Malambing na tura ni Myrtle habang nakayakap ito sa kanyang bawang at nakauna ng ulo sa kanyang dibdib. Simula nang mapatunayan itong siya talaga si Miguel ay hindi na ito umalis sa kanyang bisig at ganun din ito sa kanya. I knew it. Para kang nakakita ng multo nung masulyapan mo ako nakaupo sa may stage. Natatawan niyang turan dito, lalo na maalala ang itsura ng dalaga nung una silang magkita sa shelter. Sinong hindi magugulat? Araw-araw kong pinagdarasal ang kaluluwa mo pagkatapos bigla kang lilitaw na parang multo. Nakatawa na rin sa dito at nahalikan niya ito sa ulo. Kung pwede nga lang kitang yakapin agad-agad noon. Mabuti na lamang at nakapagtimpi ako. Sa lagay mo na yan, baka makukulong pa ako nang wala sa oras. Kung nagpakilala ka kaya agad? Ang tanong, maniniwala ka kaya sa akin? Tugon niya at iniangat nito ang mukha upang tumingin sa kanya. Ngunit nginitaan niya ito pagkatapos ay dinampian niya ito ng halik sa labi. I love you so much. Gagawin ko ang lahat upang makasama lamang kita. Saad niya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng sobrang tamis na halos matunaw na ang kanyang puso. Hindi nga may kakailang sobrang mahal niya ang babaeng ito dahil sa ngiti pa lamang ni Myrtle ay tila nagkakaroon siya ng sariling mundo. Nung iniwan mo ako at sinabi mong hindi na kita hanapin, parang naulit yung naramdaman ko noong nawala ang mommy ko. That I am all alone again. Felt so lost and broken. Aside from mommy, ikaw lang kasi ang minahal ko at nakapagpasaya sa akin. I've been living like a beast almost half of my life. Not until you came. I become a human. I felt like I'm a good human being when I'm with you. Until I realized I wanted to become one forever. Pero paano ko pa gagawin yun kung mas pinili mo na lumayo sa akin? Pangungumpisal niya habang nakangiti ng bahagya. Hindi ko namang intensyong iwanan kita. Masyadong napakarami lang ang mga hindi magandang nangyayari at baka mas lalong gugulo ang buhay mo kung mananatili pa ako sa tabi mo. Turan naman ito ngunit napangiti siya ng mapakla. Lahat kakayanin ko basta't nakikita lamang kita. Pero dahil kaliwat kanan ang tatanggap kong batikos at magbabanta, hindi ko alam kung paano kita poprotektahan sa ating mga kaaway. Ipinangako ko sa sarili kong hindi ka mawawala katulad ni mommy. Kahit na anong paraan ay gagawin ko maging ligtas ka lamang. Ngunit hindi ko napansin na nasasaktan na pala kita. At iyon ang labis kong pinagsisisihan. May pinatulog kang babae sa kondo mo. Siyang nabukas sa akin noong umagang-umaga. Sino yun? Maya-maya biglang nag-iba ang tono ni Myrtle kasabay ng pag-ayos sa pagkakaupo at humalukip-kip habang nakatingin sa kanya. Nagsasalos ka? Biro niya ngunit mas lalo itong sumeryoso. Hindi. Lalayasan lang naman kita kung hindi mo ayusin ang pagpapaliwanag. Madiing pagbabanta nito at napailing siya habang nakatawa pagkatapos ay kinabig niya ang ulo nito at ibinalik sa kanyang dibdib. Narinig mo yan? Ikaw lang nakakapagpatibok ng ganyang kabilis sa akin dibdib. Kaya kung iniisip mong nag-cheat ako sa'yo, di sana hindi ganyan parang mawawasak na ang dibdib ko. Saan niya?
Bahagyang idinikit nito ang tenga sa kanyang dibdib at napataas kilay ito nang marinig ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. At anong ginagawa niya sa kondo mo, Aber? Pungas-pungas pa nga pagbuksan ako. Biglang angil nito. Siyempre, natulog. Pero hindi ibig sabihin na may namagitan sa amin. Ginawa ko lamang iyon para malihis ang mata ng aking mga kalaban sa iyo. Lalong-lalo na sa daddy ko. Paliwanag niya at natawa siya nang hindi nagbabago ng tabas ng mukha nito. Honesty is the best policy. I'm saying the truth and nothing but the truth. Huh? Okay. Ang daddy mo pala ayaw niya sa akin. I don't care, even if the world doesn't like you. Ang importante, masaya ako nakapiling kita at susundin ko ang gusto ko, kahit na mawala pa ako sa mundo. Seryosong turan niya, tahimik itong napatingin sa kanya. I am no longer Miguel Mondragon. He is already dead as mafia boss and as my father is here because I chose to live as my Crisologo, my mother's son, and soon to be your husband. Pahayag niya dito at napangiti siya na unti-unting nawala ang pagkaseryoso nito. Mataas ng araw na magising si Myrtle. Sa unang pagkakataon ay ngayon lamang siya nagising na lampas-lampas sa alas 5. Matagal silang nag-uusap at nagkwentuhan ni Miguel kagabi at sa ilang buwang napupuyat dahil sa kakaisip dito ay ngayon lamang siya nakatulog ng nakangiti at matiwasay. She was wrapped by Miguel's arm the whole night, kung kaya't umaapaw ang labis na kaligayahan sa kanyang puso. Inextend niya ang braso sa katabi upang siya naman ang magbigay na mainit at mahigpit na yakap dito, ngunit naimulat niya ng bahagya ang mata sapagkat wala naman ang binata sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumaling sa kabilang side and came to realize na napapagitnaan siya ng dalawang una na malalaki. Miguel? Agad siyang napabalikos ng bangon at hinanap sa loob ng kwarto ang bulto ng binata. Tiningnan niya sa iba't ibang sulok ng kwarto, sa likod ng mga kortina at maging sa ilalim ng kama, ngunit ni anino nito ay hindi niya nakita. Sa buong ulo ay napaupo siya sa gilid ng higaan, kasabay ng pagbuhos ng mga luha. Ano yun? Panaginip. Natulog siyang nandoon ang binata, bakit walang parang bula pagising niya? Pinaglalaruan na naman ba siya ng imahinasyon niya? Sa isiping iyon ay napahagulhol siya ng iyak. Sana pala ay hindi na lamang siya nagising upang patuloy na nandoon sa kanyang tabi ang minamahal. Myrtle? Mula sa kabubukas na banyo ay napatigil si Miguel na makitang umiiyak si Myrtle. Nakatakip ang dalawang kamay sa muka habang humihikbi sa paghihinagpis. Bahagya itong huminto nang marinig ang pagtawag niya dito. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali mas lalo lumakas ang ginawa nitong pang-iyak, kung kaya't dali-dali siyang lumapit dito. What happened? Are you alright? Nag-aalalang turan niya dito. Agad naman itong tumigil sa paghikbi pagkatapos ay unti-unting tinanggal ang kamay mula sa pagkakatakip sa muka at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Kumura pa ng ilang beses pagkatapos ay unti-unting tumayo at pinagkakapa ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Miguel, sabihin mo totoo ka. Sabi nito at hindi niya napigilan ang bahagyang pagtawa dahil sa biglaang pagiging weirdo nito. Of course, I'm real. What happened to you? Hindi ito imahinasyon. Hindi ito panaginip. Tura nito kasabay ng pagpatak na naman ng mga luha, kung kaya't kinabig niya ito palapit sa kanyang katawan at niyakap ng mahigpit. Stop crying now, sweetie. It is real. And from now on, I will be by your side forever. Pag-aalo niya dito. I love you so much, Miguel. Wika nito habang hindi pa rin tumitigil sa pagbuhos ng luha at hinalikan niya ito ng matagal sa ulo. I love you more, sweetheart. Always. Pahayag niya at ramdam niya ang mas mahigpit na pagyakap nito sa kanya. Bakit ba kasi nawala kang bigla sa akin tabi? May himig pagtatampong tura nito pagkatapos. It's nearly 8 o'clock, sweetie. Ang himbing ng tulog mo kanina, so I went for a walk. Pagbalik ko, tulog ka pa rin, so I took a shower. Hindi ko naman alam na mag-hysterical ka pagkagising mo. Saan niya at natuwa siya nang mapasimangot ito. Basta, sa susunod huwag kang umalis sa tabi ko hanggat hindi ako nagigising. Parang batang tura ng dalaga at nayakap niya ito habang natatawa. Masusunod po, kamahalan. Malambing niyang tugon. Napangiti naman ang dalaga sa tinuran niya pagkatapos ay gumanti ng mas mahigpit na yakap sa kanya. Breakfast is ready. By now, magbihis ka na and we'll take the meal in the garden. Tura niya dito pagkatapos ng ilang minutong pagkakayakap sa isa't isa. Okay, shower lang din ako.
Wika ng dalaga pagkatapos ay tila excited pa tinungo ang pintuan ng banyo. Huwag kang aalis ha? Turan pa nito bago isara ang pintuan at umalingaw-ngaw sa buong silid ang malakas niyang pagtawa. Hi Mom. Hi Grandpa. Hi Grandma. Bata ni Miguel sa tatlong magkakatabing puntod sa nasa kanilang harapan. Dito lang din sa loob ng asyenda nakalibing ang mga mahal sa buhay at bilang may-ari ng lupa at mga sakahan ay ang mga ito ang nagmamay-ari ng pinakamagandang puntod sa nag-iisang sementeryo sa asyenda kay Sologo. May bisita po kayo. Her name is Myrtle. The one I wanted to share my life with. I hope you all happy to see us. Saad niya na animoy buhay pa ang mga kinakausap. Hi po sa inyo. Masaya po ako makilala ko kayo. Automatic naman pahayag ni Myrtle kasabay ng pagkaway at pagngiti sa mga puntod. Nagsindi ang binata ng mga kandila at isa-isang inilagay sa harap ng mga puntod pagkatapos ay nag-alay ng dasal para sa mga ito. Nang makapagsindi ay naupo siya sa harap ng puntod ng ina at tahimik na nakapag-usap dito. Hi Mom, I hope you're happy with me living freely with my new life. I'm sorry if I chose to stay here rather than be close to Dad, like you always wanted me to do. I tried, Mom, but I really wanted this kind of life. Yung simple lang, tahimik at malayang nagagawa ang gusto. Higit sa lahat malaya akong nakakasama ang taong mahal ko. She is here right now, and she is as sweet and kind as you. She is the source of my happiness and motivation to become a better version of myself. She loves me, but I love her even more. I want to spend the rest of my life with her. And I hope you're proud of the person I chose to be, Mom. I'll miss you forever. Watch over us and be our guiding light as we build our own kingdom. Namiss ni Miguel kausapin ng namayapang ina. Medyo may katagalan na kasi noong huli siya dumalaw sa puntod dito at namimiss niyang magkwento dito. Pagkatapos niyang kausapin ito ng bahagya ay tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa dalaga. Maya-maya lamang ay kinuha niya isang kamay ni Myrtle at sa pangalawang pagkakataon ay lumuhod siya sa harap nito habang hawak-hawak ang sing-sing na mula sa kanyang ina. In front of my mother's tomb and all the people who are buried in this place. Myrtle Balmes, will you marry me and be my wife for the rest of our lives? May kalakas ang pahayag niya at sa gulat ay napatingin ito sa paligid. Nag-aalala pa yatang may mga tao sa paligid. Ngunit nang makitang puro puntod lamang ang mga naroroon ay halos natatawa itong ibinalik ang paningin sa kanya. Kinilingan niya ito na parang hindi siya makapaghintay sa sagot ng dalaga. Parang nag-iisip pa kasi ito at baka maisipan nitong umayaw. Mula sa pagkakatingin ni Myrtle sa kanyang mukha ay inilipat nito ang paningin sa hawak-hawak niyang kamay nito. Nakatingin ito sa nakakuyom na palad subalit hindi naglaon ay unti-unting bumukas at isa-isang lumantad ang magaganda at mapuputi nitong mga daliri. Nang magtama ang kanilang mga matay, unti-unti itong umiti sa kanya at tumango, hudyat upang siya'y mapatayo. Sa sobrang kasiyahan ay binuhat ang dalaga. Pagkatapos ay pinaikot ng ilang beses sa ere. Thank you, sweetie. I'm the happiest man in the world. Promise, I will take care of you. I will make you happy and I will love you forever. Saad niyang walang pagsidla ng saya. Hindi niya akalaing mangyayari pa sa kanyang buhay ang ganito. Pagkatapos nitong umalis ay nawala na siya ng pag-asang magkikita at magkakabalikan pa sila ng dalaga. Subalit sobrang mahal niya ang dalaga at nalaman na lamang niyang nakaluhod siya sa harap ng altar sa loob ng simbahan habang nagmamakaawa sa Panginoon na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ipinangako niyang magbabagong buhay siya, magiging mabuting tao at ibibigay ang lahat ng kayamanan sa charities. Bumalik lamang si Myrtle sa kanyang piling. Pagkatapos ng puspusang pagdarasal ay agad niyang inasikaso ang pagpapatayo ng isang foundation na ipinangalan niya kay Myrtle Balmes Foundation na kung saan ang adhikain ay suportahan ang lahat ng charitable works ng simbahan sa loob man o sa labas ng bansa. Mahal na mahal din kita, Miguel. I can't imagine what my life be if you're not by my side. Yes, I want to be married with you. I want to be with you for the rest of my life. She says, and there's nothing happier than hearing your beloved saying she wanted you all her life. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda ay naganap ang pinaka-engrandeng kasalan sa loob ng Asyenda Crisologo. Lahat ng tao sa loob ng asyenda ay nagdiwang sa pagpapakasal na nag-iisang heredero ng pamilya Crisologo. Bawat isa ay nakikiisa sa pagpapaganda ng asyenda, ganoon din ang paglalagay ng maraming palamuti sa bawat sulok nito.
Kaya naman, hindi maiwasang mapahanga ang lahat sa kagandahan ng asyenda sa mismong kasal ni na Miguel at Myrtle. Dinaluhan lamang ito ng mga bilang na panauhin mula sa labas ng asyenda at nabibilang lamang dito ang mga magulang ni Myrtle at ang kapatid na si Marco. Ganoon din ang tatlo pang kaibigan ni Miguel na sina Alkins, Jade at Nate. Naging masaya naman ang mga kaibigan ng binata sa desisyon nitong talikuran ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Sino mag-aakala na ang isang tulad ni Miguel Mondragon na isang matigas na mafia boss ay piniling mawala ng identity at kapangyarihan, masunod lamang ang ninanais ng kanyang puso. Ang piliin ang mas simple at payak na pamumuhay upang malayang magmahalan at mahalin. Thanks bro. Alam ko mahirap para sa iyo ang talikuran ng lahat pero nagawa mo para sa aking kapatid. Wala na akong masasabi kundi magmahalan kayong dalawa at sana ibigyan niyo ako ng maraming pamangkin. Si Marco, na kahit pabiro ang pagkakasabi halatang naluluha sa kagalakan sapagkat sa kabila ng lahat ng hindi magandang nangyayari sa relasyon nila ni Myrtle ay sa simbahan pa rin ang kanilang tuloy. We will bro. Thanks for your trust. I love your sister so much and I will protect her until I am alive. Tura niya sa kaibigang kapatid ng asawa at hindi nito napigilang yakapin siya. Oh, tama na yan. Pinakasalan at lahat ang kapatid mo. Huwag ka na maraming reklamo. Si Jade habang palapit sa kanilang kinaroroonan habang nakasunod si Nate at Alkins. Agad naman silang naghiwalay ni Marco mula sa emotional na pagkakayakap sa isa't isa pagkatapos ay nakipagtawanan sa mga kaibigan. Thank you to all of you bros. I would be this happy if it weren't for your hard works and supports. I will be forever indebted in you. Pahayag niya sa mga ito at isa-isang nagsilapit sa kanya ang mga kaibigan at binigyan siya ng tig-iisang tapik sa balikat at pisngi. You're very much welcome, lover boy. Kahit paulit-ulit ka pang ma-inlove, paulit-ulit ka rin namin susuportahan because you are our brother. Pero sikapin mo huwag ma-inlove sa iba. Alam mo na mangyayari sa iyo kapag ginawa mo iyon. Si Nate at napuno ng tawanan ng kinaroroonan nilang hardin. Kapapasok lamang ni Myrtle sa kwarto nila mag-asawa na may makitang nakapatong na sobre sa ibabaw ng higaan. Sinamahan niya ang mga magulang sa kwartong nakalaan para sa kanila sa loob ng mansyon at natutuwa siyang nagugustuhan ng mga ito ang mga lahat ng mga nakikita sa paligid. Bago siya lumabas ay pinangako niyang papasyalan nila ang buong asyenda bukas at mas lalong na-excite ang mga ito. Kung kaya't pailing-iling siya habang lumabas sa silid ng mga ito upang makapagpahinga na rin. Pagpasok niya ay may sobre sa ibabaw ng kama at medyo napakunot siya dahil nakaukit ang pangalan niya sa labas ng sobre. At dahil nakapangalan sa kanya ay kinuha niya ito pagkatapos ay umupo sa may sofa na malapit sa may bintana at sinimulang binasa. Buongiorno. Congratulations. You won. If you are reading this, you are already married to him. Congratulations for gaining my son's heart and mine. You are an amazing lady. And I don't blame my son for abandoning everything he had to be with you. He loves you so profoundly that no one, not even his own father, can ever replace you. I only want to ask a small favor. Please, take good care of my son. P.S. I never dislike you. In fact, I really like you for my son. Your father-in-law. Pagkatapos basahin ni Myrtle ang sulat kamay mula sa tatay ni Miguel, ay isinandal niya ang ulo sa sofa at bahagyang pumikit. Pagkatapos ay unti-unting sumilay ang napakagandang ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ay umaayon na sa binuong pagmamahalan nila ni Miguel. At sa pagkakataong ito, ay wala na siyang mahihiling pa. What's in your head, sweetheart? Si Miguel habang nakatunghay sa asawang nakapikit mula sa pagkakasandal sa kinauupuan at nakangiti. Patamad nitong iminulat ang mga mata pagkatapos ay inabot ang kamay nito upang hilahin siyang maupo sa kanyang tabi. Pag-upo niya ay agad itong yumakap sa kanya habang isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Did we really make it? Tura nito na tila hindi pa ata makapaniwalang mag-asawa na sila. You are now Mrs. Miguel Crisologo. Thank you. For what? For your sacrifices just to make everything for us possible. Thank yourself, sweetheart, because I can do anything just to be with you. I love you so much. I love you too, Myrtle. Every second, every minute, and every hour of my life.